Hello! Okay, start na tayo kung paano gawin itong calendar na 'to. This is for 2025. This is a wall calendar na naka A4. Pero mukha siyang letter, eh. Ewan ko ba? Okay. So, start na tayo. Go tayo kay Canva. Sa homepage, create a design lang. Tapos, pwede niyong type dito A4. Tapos, may lalabas na diyan. Okay. Pero ako kasi, mas gusto ko na naka-inches um, yung papel or yung page. Kasi mas madaling mag-size ng mga elements or mag-resize kapag naka-inches. Okay, so yung width niya, ito na pala siya. Oh, tatype nyo na lang 8.27 by yung height is 11.69. And dapat to ay naka-inches. Ayan, so click na lang to kasi meron na ako kanina. And then, okay, so ito na yon. Lagay na natin dito 2025. Um, floral calendar na nalagay natin. Okay. So, okay. So, paano natin gagawin to? Okay, pakita ko muna sa inyo. Meron dito iba't ibang designs or calendar for 2025. So, meron na. Oh, click muna natin to. Tingnan natin kung anong mga style ng paggawa ng calendar. Pwede naman i-type nyo na, no? May style pa eh. Anyway, so ito, oh. Kung makikita nyo to, yung numbers niya is naka-column. O, diba? So, 1, enter 8, enter 15, pa-column siya. Okay, yung iba naman is ganito. So, yung numbers nito is naka-text box siya isa-isa. Ayan, oh. Tapos, ita-tidy up na lang yan. Ganyan. And then, yung iba naman is kagaya nito. Ayan. So, yung numbers niya, yung calendar is naka-table. Tapos, yung number niya, combination to eh, ay naka-text box. Okay, pwede ka naman kasi mag-type direkta doon sa table. But this one is nag-separate pa siya. Nag-type siya ng number na nakalagay sa text box. Okay, so anyway, so gagawa na tayo. Pinakita ko lang sa inyo yung iba't ibang styles na paggawa ng calendar. So start na tayo from scratch. Okay, start na tayo. So, this one is mag-add lang ako ng elements na table. So, elements and then type nyo lang table. Tapos, yung unang lalabas doon sa options, eto. So, ito na si table. Okay, so, ilang days ba meron tayo? We have 7. So, yung columns, ito mga patayo, yan yung days. So, dagdagan natin ng 4 kasi 3 lang to. So, ang ginawa ko is select lang yung 3. Hold down shift, tapos select yung 3 cells, right click, and then, wait, bakit walang add columns? Okay, wait lang ah. Ayan, select ko na lang yung 2. Okay, and then add 2 columns tayo. 2, 4, 5, kulang pa ng 2, add 2 columns ulit. Okay, tapos yung days naman, sorry, bali yung unang row kasi, this is for the day. And then the rest will be for the numbers. So, 3, kailangan pa natin ng 2 rows. Okay. So, type ko muna dito yung day. So, for example, this is Sunday. Lakihan natin. Hayaan nyo na lang siya hindi, lakihan na natin. So, extend or i-resize nyo na lang yung table. So, click nyo lang yan, yung sizing handle. Tapos, type na tayo, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Ang tayo mali to. Thursday, Friday, Saturday. Okay. Nagta-tab lang ako. Tab lang sa keyboard para pumunta dun sa next cell. Okay. So, ano ito? Caladea. Ayoko ng Caladea. Ano ba maganda? Oh, si Montserrat na lang. Ay, ano ba nangyari? Okay. So, pag mag-format ako ng lahat ng buong table, kahit isang cell lang, tapos Control A, okay, para ma-format yung font. Kunyari, ito gusto ko Montserrat. Tapos, um, baba natin ng konti. And, hanggang dito sa baba. Okay.
Tapos, medyo malapad 'tong font na 'to, eh, wait lang, baguhin natin yung row. Select yung buong row, pili tayo ng medyo payat-payat na konti. Open sans, ayan. Hindi pa din, naka-10 na, oh. Eto na lang si Roboto. Okay, so ayan. Tapos eto medyo taas natin ng konti. Ayan. So eto, yung mga cells dito para sa numbers, sinali ko lang from dito, yung una hanggang dito sa baba. Shift lang lagi, Shift key, tapos select yung mga cells. And then right click, and then size rows equally para pantay-pantay yung rows. Pwede rin kayo mag-right click para mapantay naman yung columns. Ayan. So medyo payat nga siya. Ayan, oh. So this is for A4 ha. Yung ginawa ko kasi is for letter size ito. Ayan, oh. 8.5 by 11. Kaya, hindi siya gano'n kapayat tingnan. Okay. Kasi mostly papel natin, 'di ba, is naka A4. So ito is ginawa ko na lang A4. And then, so dalawang size na lang ibibigay ko sa inyo. Isang 8.5 by 11 and isang naka A4. Okay. So after nyan, mag-add tayo ng text. Or pwede kayo click nyo yung text and then add text. Or letter T sa keyboard. And then type nyo lang yung month. January. 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 Okay, so ito na. Lakihan natin ng konti. Tapos, add ulit ng another text. And then, type nyo yung 2025. Ayan. So, ang font nito is, kung di nyo nakikita yung font dito, kasi bago na interface ni Canva, see all lang. Tapos, alam ko si Halimaw. Halimam. Okay, ito yung font na ginamit ko for the month. Tapos, ito naman, this is, okay, League Spartan tayo. Pwede namang i-type. Ay, wala kasi dito eh. Ito, ayan. Okay. So, ito, medyo naka-curve siya ng konti, no? So, nilagyan ko siya ng konting-konti lang naman. Kung mapapansin niyo, para siyang may kulay dito. Okay, so ang ginamit ko dyan is, para hindi tayo magkamali, shadow. Tapos tong green na to. Ayan, so kunin natin yung kulay. Shadow, shadow. Ayan, so kunin natin siya. Shadow, tapos yung kulay is ito. Paste nyo lang dito. Okay na yan. Tapos medyo naka-curve siya ng konti. Select ulit. See all. Yung effects niya is yung curve dito sa baba. Yan. So, medyo malaki. Yan. Ay, wag masyado. Okay. Oops. Ayan. So, for the months, okay. Pwede kayong mag-copy-paste dun sa mga templates. Okay. Pwede rin naman na, ako kasi meron na ako dito. Ito, kinopya. Okay, kinopya ko to sa dito yata. Okay. Ay ba, 2024 to. So, bali sa 2025. So, kinuha ko siya doon. Pwede rin naman from templates na meron si Canva. Numbers lang naman yung kukunin nyo. Okay. So, kung nandito na kayo, masyadong malaki yung yung border. So, select all yung table. Punta kayo dito sa border. Tapos, eto, border style. Gawin lang natin siyang 1. Okay. Kung ayaw nyo ng black, pwede naman na gray. Para lang wag masyadong dark. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung mga spacing. Select all ulit. Yung spacing nito, okay, dito, sa gitna dito. Kasi kapag malaki, ayan, nakikita nyo ba? Nagkakaroon siya ng parang space dun sa loob kapag may cell spacing. Ito namang table spacing, ayan. Kita nyo yung naging itsura, di ba? Nagsiseparate yung mga rows and columns or yung cells. So, lahat to naka-0 para walang spaces. Tapos, ito, nakagitna ka na ba? Ayan, gitna na siya. Okay. So, mag-add na tayo ng numbers. So, this is how I do it. Pwede, bahala kayo sa diskarte nyo kung magka-copy-paste kayo or ano. So, tina-type ko siya isa-isa dito.
So, hindi siya naka-separate na text box. Dun mismo sa table, pwede na kayo mag-type. So, start tayo ng Wednesday for 2025. So, 1 space tab. 2 space tab. Okay. Nasa center kasi. Select muna natin lahat ulit. Select yung first cell. Shift sa keyboard. Select yung last cell dun sa table. Tapos, dito tayo sa spacing. And then, click nyo yung up. Ito yung naka-align siya vertically sa top. Tapos, ito dapat yung alignment is nasa right. So, ganito yung itsura niya. Okay. So, masyadong maliit yung numbers. Pwede nating lakihan ng konti yan. Siguro mga 16. Ayan. Pwede nyo rin i-bold kung gusto nyo or hindi na. Okay. So, 1, 2, type, number 3, space, tab, 4, space, 5, space. So, ayan. Bawat, after ng number, naglalagay ako ng space para hindi siya masyadong nakadikit. Ayan. Pag wala kasing space, dikit na dikit yung number doon sa table or dun sa cell. Okay. So, tapusin lang natin ito. Pwede nyo naman din i-copy-paste na lang. No? Bahala kayo. Diskarte nyo na lang. So, ayan. Okay na to. So, yung mga holiday for January is January 1 and 29. Okay. So, you have January 1. I-bold na natin yan. And 29. Pwede nyo rin i-change yung font dito. So, make this red, bright red. And ito din. Ayan. So, meron kayong January. Okay, next naman natin is yung February. Okay, pero bago ko gawin yon, lalagay ko na muna yung watercolor na flower design. So, this one, these are generated um, on Midjourney. So, eto na sila lahat. Okay, kakopy-paste ko na lang din sila sa kabila. Okay. So, tandaan ko lang yung una. Okay, ito. So, add page. Lagay ko lang sila dito. Ayan. So, the first one for January, I think, is yung may flowers. This one? Tama ba ako? Yeah. Nakabaliktad lang siya. So, lagay natin siya. Tanggalin na nga natin to. Detail. Paste ko lang dito. Pwede naman kayo maghanap. Madami kay Canva din. May mga gantong elements din kay Canva. Okay, so at first, ganito yung tsura niya. Pero, pwede yung i-rotate. Or, pwede yung i-flip. Ayan. Vertical. Tapos, ayan na siya. Ayan. Oops. Okay. So, ayan siya. So, dapat baba pa natin ng konti si January. Baba pa rin natin ng konti yung table. Ibaba lang natin to konti. Resize natin pababa. Ayan. So, pantay pa rin yan mga nasa eto. Pare-pareho pa rin yan. So, pag sinize natin yung rows equally, pareho pa din. Okay. So, eto, baba natin ng konti. Center nga natin ito. Ay, naka-center na pala siya. Ayan. So, para hindi siya masagi ni Tay. Ayan. So, meron na kayong January. Gawin na lang natin hanggang sa dulo. January, February, and so on. Ayan. So, baling ginawa ko para mas mapabilis na lang, no? Niresize ko na lang or nag-copy na lang ako. So, kasi may nagawa na ako kanina na naka-letter size. So, clinic ko na lang yung resize and magic switch. And then, custom size. Tapos, type nyo na lang dito, 8.27 by 11.69. Type natin, 8.27 by 11.69. Tapos, continue. And then, kapag may two options na dito, pag okay na yan, pag naka-enable na yung dalawang buttons dito, ang tagal eh. Hello? Okay. So, resize this design. Ito mismo resize. Tapos, ikikip niyo yung file na yon. Kapag copy and resize, magkakaroon kayo ng another file. Tapos, yung file na yon, yun yung naka-resize. Okay. So, hindi ko na gagawin yon kasi okay na to. Ito na yon.
Bale, sa una nga lang kapagka nag-resize kayo is, um, eto yung A4, eto yung letter. So, sa A4 'pag ni-resize niyo medyo hindi siya ano, kung papansin niyo ayan na may space dito sa baba medyo malaki, tsaka kahit dito medyo malaki. Kumpara natin dito kay letter. So, i-adjust na lang natin 'yan. And para pare-pareho maglagay tayo ng guide. So, click niyo lang yung file, settings, show rulers and guides. And then eto, maglagay tayo dito. Ayan, meron na palang nilagay kanina. Eto, lalagay niyo lang yan, ida-drag niyo lang. Para kayo may imaginary line dito. So, ida-drag niyo papunta dito. Tapos, isa pa dito sa baba. Click and drag papunta dito. Yan, para magkaroon kayo ng guide. Okay. Kasi para pantay-pantay lahat, kapag ni-resize nyo na 'to, resize natin pababa. Eto, resize natin ng konti pataas. Ayan, para mawala yung mga space. Ba't meron pa dito? Tanggalin na natin 'yan. Oops. Aba, ang dami naman nito, eh. Ayan, so tanggalin na natin 'tong mga ibang guides. Ihilahin niyo lang lahat pataas para mawala. Ayan. So, ayan, eto pantay-pantay na 'to. So, since may guide, madali na mag-resize. Ayan. So, pantay-pantay na sila lahat. Ngayon, meron ibang months na 6 yung weeks. Kunyari, yung March, di ba? Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 weeks. So, by default kasi, wala. Nakaganyan yan. 5 weeks lang siya nakaganito. Okay, yan yung default natin. Di ba? Sa isang buwan, 5 weeks. Minsan may sumusobrang isang linggo. So, kapag ganon, gawin nyo na lang is click nyo yung kahit na anong cell dito sa baba. Right click and then add. Ba't ganon? Nasa dulo na kasi ako. Okay, eto pala, add row para mag-add dito sa baba. Ngayon, masyadong sagad dito sa dulo. Lumagpas na nga sa baba. So, ihilahin nyo lang ito pataas. And, ayan. So, mag-add tayo 30 hanggang 31. Ayan. Okay. So, si March, alam ko ay may holiday yan. Ayan. So, ngayon, yung mga holiday, i-format nyo na lang. Gawin yung bold or gawin yung red, ibahin nyo na lang yung mga kulay-kulay para ma-distinguish na holiday yon. Pwede nyo rin lagyan dito ng ano, ng text. Kunyari, mag-add tayo ng text dito. This is New Year or New Year's Day. Yan. Sulitan na natin ng konti. Ayan. So, naka-bold kasi ito eh. Ay, sorry naman. Ito pala kasi yung font, kaya talagang bold yan. Magawin na lang natin si Canva. Ayan. Gawin natin 9. Sorry, malaki pa din. Ayan, pwede naman kayo maglagay dyan. Gusto nyo maglagay din kayo ng mga parang icon, ng New Year, ng fireworks, gano'n. Okay, so it's up to you kung paano nyo siya gustong i-customize. Okay, so okay na to. Ayan, so nilagay ko na dito yung mga flower para mabilis, no? Kasi mahaba na naman ang ating oras. So, ayan. Titignan niyo na lang kung alin yung bagay. Minsan kasi yan ang original na arrangement na or na itsura nito is nakaganito. Ano ba? Teka nga. Yan. Kunyari ang original niyang ayos is ganyan. O, i-flip-flip nyo na lang yan or i-rotate nyo kung saan nyo sa tingin mas babagay doon sa page. Okay. So, pwede kayong mag-search kay Canva ng ito, watercolor floral border. Para mahanap niyo yung mga ayan, ganito, oh. Tanggalin nga natin 'tong isa. Ito, ganda nito, oh. So, puwede niyo naman palitan 'yan, no problem. Basta okay, flip ko lang 'no, kasi mas bagay siya na nakaganito. Oh, bongga. Palitan niyo na lang 'to. Oh, 'di ba? I-customize niyo na lang kapag may ibang kulay kayong gusto or ibang flowers, okay. So, ayun lang. Yun lang yung calendar natin for 2025. Tama ba? Ayan. So, nasa inyo na din to. Ayan, oh. Pwede nyo rin gamitin yan sa ibang, ano, sa ibang, ay, sorry, guide pala yun. Tanggalin na nga natin yung guide. Ayan.
Fry lang ulit, settings, tapos show rulers and guides para mawala yung mga guide. Okay, so ayun lang. Ay, again, pwede nyo gamitin yan sa ibang printed items nyo. Pwede nyo ilagay sa bookmark yan. Ganda. Nakatayo. Yung bookmark na hindi magnetic yung classic na bookmark. Yan, ganda rin yan. Okay, so yun lang. Okay na itong 2025 calendar. Ano to, pang A4 and pang letter size. Ayan, dalawa yan.